Sa mga nagsasabing tribulation na raw ngayon, una tatanungin ko kayo, bakit po ba ibig po ninyong makasama sa tribulation? Sabi niyo mga Kristiyano kayo, di ba? Naiintindihan niyo po ba yung kahulugan ng Kristiyano? Christian means someone who's being redeemed by the blood of Christ. It means na-redeem ka, iningatan ka, tinubos ka, di ba? Binigyan ka ng bagong pagkatao tulad ng nakalagay sa 2 Korinto 5:17. Binigyan ka ng buhay na walang hanggan tulad ng nakalagay sa 1:3:16. It means you are saved at ang pinaka maganda po dito, sabi ng 1:1-12, ikaw ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Ikaw ay anak na ng Diyos. Tayo ay mga anak na ng Diyos. So, what do you think na ang Kristiyano, the bride of Christ, undergo or mag-a-under through sa tribulation at great tribulation? Doesn't make sense sapagkat meron pong event na mangyayari sa Biblia kung saan ito ay inireveal o ipinahayag lamang kay Pablo. Ito po ay ang rapture of the church. The rapture will happen anytime soon sapagkat that will be the next big event the church will experience. Okay? After that, ma-unfold na po lahat yan isa-isa. Pag na-rapture po ang church, naturalmente, ang mga tao po ay, mga naiwan sila po ay magigitla, matatakot, at sila po ay magwa-wonder, nasaan yung mga millions of people na mga born again, mga Kristiyano, mga mahawak ng Bible, mga nag-church, yung mga nag-share ng good news. Nasaan sila? Bigla sila nawala. They can easily notice that. No? At syempre, marami pong mangyaring chaos gawa ng magbabagsakan ng mga eroplano, lalo na kung ang mga piloto nito ay mga Kristiyano. Mga buses, magbabanggaan, ganun din po yung mga trains, madidiskaril, at higit sa lahat, chaos all over the place. Baka magkasunog pa nga po kung hindi po ako nagkakamali. So ito po ay mga bagay na ikalilito ng buong mundo during that time. That's why merong isang figure na lalabas right after that. Ito po yung Antikristo. Hindi naman yan ang topic natin ngayon Kasi balik po tayo doon sa ganun po kahirap ang daranasin. Okay, gusto niyo po bang malaman kung gaano kahirap ang tribulation? May kaibahan ba yung tribulation sa Great Tribulation? Okay, ang tribulation buong 7 years. Okay, pero ito hinati po natin ito doon sa dalawa. Mas maganda po gamitin natin yung mas mababang term. Okay, sa buong 7 taon na singkad na na ito, ang first 3.5 years, okay, mas madali po to. Mainawaan nyo, promise. Yung lalabas na isang figure, man of lawlessness, man of sin, yung Antikristo, mabait siya. Magpapakita siya ng kaamuhan, kabaitan. Hindi lalabas yung Antikristo nagpapakilala siya na ako ang Antikristo, ako ang ganito, no. Lalabas siya na may kaamuhan. Actually, nung paglabas nga po niya, perfect timing kasi solusyon siya sa problema ng mundo. Sa mga chaos na naranasan right after the rapture. Di ba? Kaya ang mga tao talagang titingin po sa kanya. Lalo na po ang bansang Israel. They will ask that person to build their third temple. Yan po ang mangyayari. Pagbibigyan niya po ito, kasi Hodang napakadali lang mag-build niyan Pag napagbigyan niya na ito, hangang-hanga ang mga tao po sa kanya. Pero unti-unti niya nang pinapasok yung sistema. Magkakaroon po siya ng system wherein isa po itong microchip na ito po ay i-implant sa kamay. Actually, I heard Dr. David Jeremiah kanina sa Facebook. Sabi niya, some other parts of the world gumagamit na po nito. No? So, siguro sa panahon ng Antichrist, since ito na po ay very common, ganoon na po ang sistema. So, magpapa-implant siya sa kamay ng bawat tao. Yun po ang kanyang mark. Yun ang kanyang tatak. Okay? At ito nakakalungkot. Pag natatakan ka nun, wala ka ng pag-asang malangit. Pa-impyerno ka na talaga. Promise. Ako na po nagsasabi yan sa inyo. Okay? Yun po yung 666 tinatawag. Pero may mga magre-refuse sa kanya. Di ba? May magre-refuse po sa kanya. Kasi may mga makakabasa rin po ng Bible during that time. Ayun. At ito na pong
matindi dyan. O yun, yung first 3.5 years, mabait siya. Then, yung susunod na 3.5 years, ang gagawin niya po, pupunta siya roon sa temple na pinagawa niyang third temple for the Jews. At siya po ay papanik doon. Luluklok doon sa upuan doon, sasabihin niya, ako ang Diyos, I am God. Aba, ayan na. Doon nalilito yung mga yung iba hindi maniniwala, yung iba maniniwala. 'Di ba? Nag-ano na siya kasi napasunod niya ang buong mundo at meron siyang katulong for this. Ito yung false prophet na nagtuturo sa kanya. Siya ang tignan nyo. Tumingin kayo sa kanya. Siya ang bahala sa inyo. Yan ang role ng false prophet. Ang false prophet po ay tinawag na beast from the land, from the earth. Ito po ay may kapangyarihan din pong magpaulan ng apoy, gumawa ng mga mirakulo, mga milagro. Yes, kaya believe din po ang tao sa kanya. Which I believe isang Hudyo po siya. So ito po ang sistema diyan. Pag nadala niya na lahat sa Antikristo, nakatingin sa pananaw, marami pong sasamba sa Antikristo, pero maraming aayaw na sumamba. Kaya ito yung ipapatugis ng Antikristo. Pasok na po roon ng Great Tribulation. Pag sinabi niyang, I am God, that is the pagpasok ng Great Tribulation. Diba? Ito na po yung tinatawag na blasphemous act of the beast. Diba? Ito na po yung tinatawag na kalapastangan ng walang ikalawa. Ayan na po yun. Kaya pasok na po ang Great Tribulation. Ngayon, ano po ba ang Great Tribulation? Napakahirap po ng mga lindol dyan. Sobrang lalakas. Mga bagyo lalakas. Nuclear war, sobra. Kabi-kabila. Ganun po katindi. No? At ito pong mga tao po dito during that time, ay talagang mahirap makasurvive. Okay? Patayan dito, patayan doon. Pero nasaan na yung mga Hudyo na mga, or should I say, mga Hudyo at yung ilang taong naniwala sa Panginoon? Sila po ay binigyan ng Panginoon ng mga Hudyo na makakakilala sa Panginoon during that time. Ito po ay binigyan niya ng isang place na pagtataguan. Ito po yung Petra. Matatagpuan po ito near Jerusalem din, no? Near Israel. At napuntahan doon ng tiyahin ko when she'd been there 2018, I guess. At wow, sabi niya, talagang magtatago nga rin yung mga Hudyo. Hindi sila makikita roon, sabi nga niya sa akin. At yeah, tama, di ba? So, yun po ang mga doon. So, ayan po mangyari sa Great Tribulation. Mahirap po, hahabulin ka ng nuclear, tumatakbo ka, sumasabog ang mga bundok. Parang pelikula lang, di ba? Pero yes, totoo po yan. Totoo po yan. Banggaan dito, banggaan. Parang napaka-common mamatay. At ang problema nito, kasi kung nakakilala ka kay Christ during ito masaklap ito. Masasaklapan ko to eh. May pag-asa kang maligtas sa Great Tribulation kung nakilala mo si Kristo. Pero paano ko ba sasabihin ito? Pero ang paraan ng kaligtasan kasi hindi na blood of Christ, kundi your own blood. At your own blood, maliligtas ka. Kailangan mo magpapugot ng ulo. Ngayon may tanong, paano pagka ikaw ay namatay nang hindi pa umaabot sa pugutan? Well, sad to say, pero I think mapupuntan talaga sa impyerno yung tao. Kasi naiwan siya ng rapture, di ba? So, ayun pong ibig ko sabihin dyan. So, talagang yung pugutan, talagang kung gusto mong maligtas that time, talagang hihintayin mo na umabot dun sa pugutan para maligtas ka. Makapunta ka rin ng langit. Maging kumbaga, ikaw ay maging saints din, no? Tribulation saints, tinatawag. So, mahirap po yun. Kasi pag hindi mo naabutan yung pugutan na yun, ikaw ay namatay agad kasi very prone mamatay noon nuclear war, ganun. Maaari kang mabagsakan ng bundok, maaari kang mabagsakan ng ganito, ganyan, di ba? So, yun po, napakahirap po. Kaya alam nyo, wag yung biruin, hindi po biro ang maligtas. Jesus is coming soon to get His church, the rapture. So, now is the right time para maligtas ng napakasarap. Kasi masarap po maligtas ngayong church age. Kasi ngayon, believe in the Lord Jesus and you will be saved. Yan po nakalagay sa Bible. Pero after that, after the rapture, iba na po yan. Pag naiwan ka, matindi yan. So now is the best time to be saved. So wag nating pagwalang bahala, sabi ng Bible, kung ngayon narinig mo ang kanyang tinig, wag mo nang ipagmatigas pang iyong puso. Diba? Kumakatok ako ngayon, sabi ni Jesus, sa mga puso ninyo,
Sabi Revelation 3:20, kung sino man magbubukas, ako ipapasok at kakain kami magkasama. Yun lang po. Thank you. God bless po.